Kamusta po si Chrissy? Ayaw mo raw, Darlene, umattend ng birthday party ni Ryan? Eh, Lola, hindi ko naman hilig yung mga ganung party. You are gonna attend that party, and that is final. Ay, naku, tuluyan ang nagkasira si Perlita at si Marilyn dahil sa'yo. Dahil yan kay Perlita, kasi si Perlita selosa at insecure. Ayun, pinalayas yung anak niya. Talaga, ginawa ni Nay Perlita yun? Sa Marilyn, kung kailangan mo ng kausap o kahit makikinig lang sa'yo, dito lang kami ni Darlene. At least, napagaan niya yung loob ko. Ano kaya kung mag-double date tayo mamaya? Marilyn, siguro kilala mo naman si Nonoy, di ba? Siya nga pala yung magiging date mo ngayon. Flower for you. Hoy, Nonoy, totoo bang nakipag-date ka kay Monster Marilyn? Di naman sa ganon, uutang lang kasi ako kay Jerome. Utang? At ang sabi niya, ipauutangin niya ako kapag dinate ko si Marilyn. Talaga, sinabi niya yun? Oo. Uy! Uy, Marilyn. Bakit, Marilyn? Naniniwala ka ba talaga na kaya nakipag-date sa'yo si Nonoy dahil may gusto sa'yo? Masyado kang inisyonada. Manalamin ka nga. Walang lalaking magkakagusto sa mukhang yan, no? Uy, tama na. Umalis na nga kayo. Kaya nga, baka makarma pa tayo. Oo. Kinarma kayo sa kilay ninyo. Ano yung gaganda niyo sa kilay niyo? Marilyn, huwag mo na sila pansinin. Totoo ba? Na kaya ka nakipag-date sa akin dahil kay Jerome. Dahil papautahin ka niya. Oo, pero hindi naman ibig sabihin nun eh, hindi kita gusto. Isipin mo na lang na sadyang di tayo talo. Pasensya na. Wala kang kasalanan. Uy, Marilyn! So okay to ate, pakisabi na lang dun sa bumibili ng stocks natin na paki-double check yung mga spices and yung sa ingredients for steak, Jerome. seafood. Marilyn. Pwede ba tayo mag-usap? Sige. Stay careful. May problema ba? Totoo ba yung sinabi ni Nonoy na binayaran mo siya para lang makipag-date sa akin? Marilyn, hindi ganun. Huwag ka na magmaang-maangan dahil alam ko na yung totoo. Sinabi mo kay Nonoy na papautangin mo siya kapag nakipag-date siya sa akin. Pwede ba magpaliwanag muna ako? Ano ako? Jerome, charity case ba ako? Para lang magbayad ka ng lalaki para lang makipag-date sa akin? Marilyn, nagawa ko lang naman yun kasi gusto ko maging masaya ka din katulad namin ni Darlene. Gusto lang kitang tulungan. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Tanggap ko naman na pangit ako eh. Tanggap ko na walang magkakagusto sa akin. Alam ko na yun eh. Alam ko na yung mga posibilidad na yun. Tanggap ko na yun. Hindi ko lang matanggap. Pinapamukha mo sa akin. Pakiramdam ko ang liit-liit ko dahil pinaparamdam mo sa akin yun. Marilyn, sorry. Marilyn! Marilyn! Aida? Perlita, kukumustahin lang sana kita eh. Nabalitaan ko, sa amin na pala nakatira si Marilyn. Ano ba magagawa ko kung mas pinili niya doon? Kilala ko si Marilyn. Hindi naman siguro niya iisipin yun. Alam mo, yung Giselle na yan ang may kasalanan eh. Nilalaso niya ang utak ng anak ko para mas piliin siya kaysa sa akin. Hindi naman siguro sa ganun, Perlita. Anong hindi? Yun talaga ang ginagawa niya. Hindi ko nga maintindihan eh. Alam ko mabait ang anak ko at masipag. Pero hindi naman siguro siya lang nag-iisang napakabait at napakasipag na tao na pwedeng... Dami namang ibang tao dyan. Bakit hindi silang kunin niya para maging personal na assistant? Bakit kailangan yung anak ko pa? Minsan, iniisip ko nga, parang gusto pa ata ng Giselle na yan na palitan ako bilang ina ni Marilyn eh. Pasensya talaga eh. Hindi ko naman sinasadyang malaman niya eh. Brad, di ko naman alam na nasa likod siya. Narinig niya lahat yun. Chong, sorry ah. Wala kasalanan, Noy. Kung meron may kasalanan dito, ako yun. Pero gagawa ko ng paraan para magkaayos kami ni Marilyn. Babawi ako sa kanya. Hindi ko alam bakit sa dami-dami ng tao nagagawa sa akin nun, siya pa. Baka
naman gusto lang niya talaga makatulong sa'yo. Josie, hindi eh. Sa ginawa nang yun, talagang pinaramdam at pinakita niya sa akin na talagang pangit ako. Josie, alam ko naman yun eh. Tanggap ko naman yun. Nakikita ko naman yung sarili ko sa salamin. Alam ko na pangit ako at imposible magkaroon ako ng boyfriend at imposible may magkakagusto sa akin. Hindi ka pa rin sure dyan. Josie, okay lang sa akin yun eh. Kaya lang nga hindi ko matanggap. Kailangan niya magbayad ng tao para lang makipag-date sa akin. Mama Josie, hindi ko kailangan ng awa niya. Marilyn, baka hindi naman yun ang intensyon niya. Kahit na. Pinaramdam niya sa akin na talaga nakakaawa yung sitwasyon ko. Naaawa na ako sa sarili ko. Kaya ayun, sabi ni Lola, I have to go to the stupid party of Ryan's. Hello? Jerome, nakikinig ka ba sa akin? Ay nako, alam mo, kanina pa ako salita dito tungkol sa party ni Ryan, tapos hindi ka naman pala nakikinig sa akin. Wala ka bang pake na kailangan ko pumunta doon? Sorry. Siyempre may pakialam ako. Of course, Darlene, ayaw ko naman pumunta ka dun sa party ni Ryan. Pero hindi naman kita mapipigilan eh. Kung ako nga walang magawa, ikaw pa kaya. Kung gusto mo, samahan na lang kita. No? Alam mo naman na hindi pwede yun, at saka that's only gonna make things worse. Gusto mo gawin ko? Ewan ko. Siguro pwede kang makinig sa akin pag may sinasabi ako sa'yo. Okay, sorry. Sorry kung medyo distracted lang ako. Iniisip ko lang kasi si Marilyn eh. Ano bang dapat kong gawin para hindi na siya magalit sa akin? Alam mo, Jerome, ewan ko sa'yo. I have my own problems. Darlene! Yung meeting ba natin para bukas nakaschedule na? Apo, nakaschedule na po. Okay. Si Mr. Lopez, natawagan na ba? Si Mr. Lopez, tatawagan po ba yun? Sandali na ako tatawagan ko. Nakalimutan ko kasi. Marilyn? May problema ka ba? Diba sinabi ko naman sa'yo na kapag meron kang problema, kahit ano pa yun, kahit tungkol pa yun sa nanay Perlita mo, pwede ka magsabi sa akin. Gusto ko kasi, turing mo ko na parang pangalawa mong ina eh. Giselle, nakakahiyaman po pero gusto lang po sana akong itanong. Sa tingin niyo ho ba may magkakagusto sa aking lalaki kahit ganda yung itsura ko? Alam mo, Marilyn, malungkot man sabihin pero sa mundo kasi natin, importante sa mga tao yung kagandahan na panlabas eh. Pero para sa akin, ang mahalaga, yung ganda ng kalooban mo. Siyempre, pag maganda ka, mas madali. Pero minsan hindi na magiging problema. Maganda ka, pero yun ka lang. Yun lang ang tingin ng mga tao sa'yo. Saka lang maganda mo ka. Tsaka alam mo, Marilyn, minsan, kahit maganda ka, hindi naman ibig sabihin nun na masaya ka. Kasi minsan, parang yung gusto mo yung makita ka, matanggap ka ng mga tao. Kung ano ka, kung sino ka. Hindi lang dahil sa itsura mo.
Alam mo, Marilyn, siguro nga, hindi ikaw yung talagang sinasabi nilang maganda. Pero alam mo, para sa akin, ikaw ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. At balang araw, merong napakaswerteng lalaki makakaisip nun. Ang ganda po nung sinabi niyo, Giselle. Alam niyo, maraming salamat po. Hindi ko po alam kung paano ko malalagpasan lahat ng problema ko kung hindi dahil sa inyo. Oh, Jerome, di ka. Maupo ka. Mag-usap tayo. Hindi. Tayo na lang. Tungkol ba saan yan? Sa birthday ko sana, gusto kitang kunin personal chef. Bakit ako? Well, pare, nagtanong-tanong ako. Sabi nila, mahusay ka raw. Tsaka pare, yung away natin yung nakaraan, wala na yun. No hard feelings, pare. Nakalimutan ko na yun. So ano, pwede ka ba? Kailan ba yung party mo? Darlene! Heart-to-heart kami ni Marilyn eh. Pansin ko nga. Hindi naman ikaw yung tipong nakikipag-heart-to-heart, mommy, ah. I should know from experience. After all, you are my mother. May kailangan ka ba? Dito lang ako para yayain si Marilyn sa party ni Ryan. Kasi pinipilit ako ni Lola, so might as well magdala ng kakalala, di ba? Darlene, nung nga naman akong kakilala dun sa party na yun eh. Ako! Ako, kilala mo ako. Mag-enjoy naman tayo dun. Kaya, sige na, sumama ka na. Please. Sumama ka na, Marilyn. Sige na, samahan mo na si Darlene. Para malibang ka rin. O pare, kamusta? Enjoy ba? Enjoy. Thank you. Jerome, ano ba? Wala pa ba pagkain? Magugutom na yung mga bisita. Pasensya na. Nagkaroon lang kasi ng problema sa kusina, pero malapit na. Oh, Opo, sir. Anong ginagawa niyo dito? Ayusin niyo problema, pare. Okay po, sir. Ano ba naman tinanggap yung trabahong to? Iba kaaway mo si Ryan? Inupakan pa nga natin yun eh. Hindi ko naman tatanggapin ito kundi dahil kay Darlene. Pupunta kasi siya ngayon. Pinilit siya nung... Alam mo na, nung lola niya. Kaya ako tinanggap para mabantayan ko siya kahit papaano. Hindi nga niya alam na nandito ako eh. Kasi hanggang ngayon, hindi pa rin kami nag-uusap. Siguro may tampo pa rin sa akin yun. Hindi. Wala. O tara na. Baka pagalitan pa tayo na itong mukong. Baka pwede tayong tumiting. Hindi ka na. Nating kain. Ngayon, tumitingin na naman. Parang ano eh. Narinig ko nga na nag-away pa kayo ni Jerome. Actually, kami na nagkatampuhan na rin kami. Pero, alam mo naman, since napilitan lang din naman tayo pumunta dito, we might as well enjoy it, di ba? Tsaka, malay mo, may mahanap ka dito na mas okay kaysa kay Nonoy. Di ba? Mag-enjoy na lang tayo. Darlene? Hey, girl! Hi! You made it! I thought hindi ka darating. Pinilit lang ako ng lola ko eh. At least may kasama na ako dito. Yeah. Wait lang ha, parang... Ba't naman nagdala ka pa ng yaya? Alison, alam mo naman na hindi ko yaya si Marilyn, di ba? Okay, ever. Okay, let's go inside. Tara na. Tara. Wait lang. Pwedeng pakihawak. Alison? Yes? Anong ginagawa mo? Pinapahawak sa kanya. Because she's a yaya, right? She's not a yaya. She is. Okay lang. See, she doesn't mind. Come on, let's go, girl. Thank you. Halika na. Pasensya ka na, Marilyn, ah. Oh, halika na. Nag-start yung party.
Darlene! I'm so glad you could make it. And you made sure of that, didn't you? I have my ways. Pero huwag na natin pag-usapan yan. Ang mahalaga, nandito ang guest of honor natin. So pwede na natin simulan ng party. By the way, I love you, Raul. So, anong unang gusto mong gawin? Gusto mong mag-swimming o gusto niyong kumain? Actually, nagugutom na ako talaga eh. Kain tayo? Halika kayo. I think the buffet table is already. Alright. Tara. Tara. At I'm sure, makikilala niyo yung hinayad kong chef. Chef, ready na ba pagkain dyan? Jerome? Bakit ganyan ang suot mo? Bakit? Ano bang mali sa suot ko? Nasa pool party tayo, di ba? Ganda naman suot ng lahat ng tao. Kahit na, tingnan mo ang itsura mo, darling. Pwede ba, Jerome? Ano bang ginagawa mo dito? Kinuha ko ni Ryan bilang chef. Kasi alam ko na pupunta ka. Para kahit papaano, mababantayan pa rin kita dito. Di ba sabi ko naman sa'yo, bawal ka pumunta dito? Bakit hindi? Ito na ako, oh. Nakagawa ako ng paraan. O sige. Sige, tapos kung may makakita sa atin, sumbong tayo kay Lola. Anong gagawin mo, ha? Darlene, tara, swimming tayo. Tara. Sige. Tara. Ooh. My God, Darlene. What's your boyfriend doing here? Listen, pwede ba hinaan mo yung boses mo? Baka may makarinig sa'yo. Tsaka, ewan ko dun. Sabi ko naman sa kanya, huwag siya pumunta dito eh. I know, right? And you better not make pahalata that you know him. It's like, so kakahiya. Ano mo, I told him not to come here. Tapos, what if may makahalata sa amin, tapos magsumbong kay Lola? Yeah, yun din. Marilyn, hanggang ngayon ba naman galit ka pa rin sa akin? Bakit? Anong gusto mo maramdaman ko? Matuwa ako sa ginawa mo sa akin? Sorry na talaga. Kaya mo talaga kababa yung tingin mo sa akin na kailangan mo magbayad ng lalaki para na makipag-date sa akin. Marilyn, hindi ganun ang intensyon ko. Kahit ano pa man yung intensyon mo, hindi ko pa rin gusto yung ginawa mo. Marilyn, sorry na. Waiter, pakikuha nga ako ng juice. Pakidala lang doon sa may pool, ha? Teka lang, Brad. Di ako waiter dito. Okay. Ay, Noy, kailangan daw nung drinks doon sa maple. Oh, kita mo may gagawin ako. Ako, utusan mo. Darlene, nag-enjoy ka ba? I'm okay. Tara, swimming tayo. Okay lang ako, Ryan. Sige na, pagbigyan mo na ako. Birthday ko naman eh. Alam mo, mag-entertain ka na ng iba mong guest. Okay lang ako. Fine. Gusto mo dito, dito na lang tayo. Jerome, di nga sandali. Oh, what's wrong? Wala. Yes, sir. Tingin ako isa. Darlene, ah. Hindi umiinom si Darlene. Bakit? Sino ka ba? Bantay niya? You actually know this guy, Darlene? Oo, chef namin siya sa resort. Jerome, why don't you go back inside the kitchen where you belong? Okay pa, ma. Sandali. Tingin ako isa. Ay! Oops! Sorry! Lasing yata ako eh. Pasensya. Anyway, naman tayo. Cheers.
ikaw pare, alam mo, kaya ka siguro kinuha lang nung Ryan na yon para utos-utusan. Tukin na lang natin. No, yun kaya kong tiisin. Pero yung ginawa sa akin ni Darlene, niya niya ako. Tama kasi, ba't kinuha mo pa to eh? Jerome? Yeah, excuse me na po, ma'am. Ka nandito. Di ba ang tingin mo lang naman sa akin, tauhan niyo sa resort? Jerome, alam mo naman na kailangan kong gawin yun. Tsaka kung hindi, baka may makahalata, may magsumbong kay Lola. Tapos doon, mas patay tayo doon. Yun ba talaga, Darlene? O talagang kinahihiya mo lang ako sa mga kaibigan mong mayayaman? Alam mo, huwag kang ganyan. Sobrang unfair mo. Alam mo naman na ginawa ko to para sa atin, para sa'yo. Para sa akin? Darlene, pinagmukha mo akong tanga. You know what, Jerome? Kinailangan kong gawin to. Wala akong choice. Tsaka teka lang. Alam mo ikaw, alam mo naman na hindi naman to mangyayari kung hindi ka naman pumunta dito in the first place. Wow! So kasalanan ko pa ngayon. Baka talaga, Darlene. Yun ang gagawin ko. Kailangan ko makipagmatigasan sa anak ko para bumalik na siya dito. Sigurado ka kapag yan yung ginawa mo, uuwi yun. Mamaya niyan, lalong mapalayo sa yung anak mo. Sayaw, Marilyn! Sayaw, Marilyn! Lasing ka na. Uwi na tayo. Alam mo ni Jerome, nag-enjoy lang siya. So pwede, hayaan mo na lang siya. No, wala ka nang pakialam sa akin. Ba't hindi ka na nang umalis? Yan yung sinasabi ko. Jerome, hindi ka dapat pumapayag na tinatago ka ni Darlene. Kung talagang mahal ka nun, dapat hindi ka kinahihiya. Tama ba sinasabi ko? Pagka tinatago niyo ang relasyon ninyo. Pero yung nakita kong Darlene kanina, hindi siya yung Darlene na nakilala ko eh. Ayaw na sa akin eh. Ayaw na sa akin. Ano, mahal ko siya. Ano? Sinong mahal mo? Mahal